Si Kristo ba at ang Ama ay iisang Diyos? Ayon sa talatang 1:30, pinatutunayan ng Biblia na hindi si Kristo ang tunay na Diyos, kundi ang Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Sa kabila nito, maraming tagapangaral ang gumagamit ng mga talata ng Biblia para patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Subalit, maging ang ibang nagtataguyod ng paniniwala na si Kristo ay Diyos ay tinututulan ang paggamit ng mga talatang ito. Ayon sa pag-aaral ng mga taong tumututun dito, ang mga talatang tinutukoy ay hindi mapagbabatayan na si Kristo ay Diyos. Kumuha tayo ng isang halimbawa, 1:30. Ako at ang Ama ay iisa. Ang sinabi nito ni Kristo, ang isa sa mga talatang karaniwang ginagamit, nakatunayan daw na si Kristo ay Diyos. Pero alam niyo ba na maraming taong kabilang sa naniniwalang Diyos si Kristo, ang tumututol na ang talatang ito ay patunay na Diyos daw si Kristo? Alamin natin ang pahayag ng isang parang Jesuita na si Stanley D. Marrow. Dito sa The Gospel of John A. Reading, page 177, gayunman, ang malamang na hindi natin mapansin sa mga pananalitang ito ni Jesus ay hindi niya sinabi na ako at ang Diyos ay iisa, kundi ako at ang Ama ay iisa. Ang dahilan kung bakit niya sinabing ako at ang Ama ay iisa ay hindi upang angkinin sa sarili ang pagka-Diyos, kundi upang linawin na ang kanyang misyon ay upang isagawa ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Tingnan sa talatang 1:4-24 at 5:30. Sa pamamagitan ng kanyang buong pagsunod, ay inihayag niya na ang Diyos ang kanyang Ama. Dahil sa lubos na pagsang-ayon sa kanyang kalooban, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, kaya niya nasabi na ako at ang Ama ay iisa. Ayon sa parang Jesuitang ito, hindi pinatutunayan ni Kristo na siya ay Diyos nang kanyang sabihin na ako at ang Ama ay iisa. Ang pinatutunayan ni Kristo sa talatang ito ay kaisa siya sa kalooban ng Diyos, at ito ay pinatutunayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Ito pa ang isa na naniniwala na Diyos si Kristo, ang protestanteng komentarista ng Biblia na si A.M. Hunter. Kahit naniniwala siya na si Kristo ay Diyos, ayon sa kanya, ang sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa ay hindi katunayan na si Kristo ay Diyos. Sang-ayon din siya na si Kristo ay kaisa ng Diyos sa kalooban at hindi sa alagayan. Ito ang mababasa na isinulat ni A.M. Hunter sa Cambridge Bible Commentary, The Gospel According to John Commentary, page 107. Ang aking Ama at ako ay iisa. Ang kaisahan ay sa layunin sa halip na kasingayahan. Iniisip ng anak ang mga nasa isipan ng Ama at hinahangad ang layo ng Ama at gumagawa sa kapangyarihan ng Ama. Bakit nga ba tinatanggihan ng mga nagtataguyod ng aral na Diyos si Kristo na ang 1:30 ay katunayan ng pagka-Diyos ni Kristo? Ang Bible scholar na si Albert Barnes ay nagbigay din ng komento sa talatang nabanggit. Basahin natin dito sa Barnes Notes on the New Testament, page 293. Ako at ang Ama ay iisa. Ang salitang isinalin na iisa, one, ay wala sa masculine o pandalaki, kundi nasa neuter gender, walang kasarian. Ito'y naghahayag ng pagiging isa, union, subalit hindi tiyak ang uri ng union na yon. Ito ay maaaring maghayag ng anumang union, at ang partikular na uri na tinutukoy ay mahihinuha mula sa pagkakaugnay. Sa naunang talata ay sinabi niya na siya at ang kanyang Ama ay nagkakaisa sa iisang layon, alalaong bagay sa pagtubos at pangangalaga sa kanyang bayan. Ito ang diwa ng kanyang pangungusap. Si Albert Barnes ay isang eskolar ng Biblia na ministro ng Presbyterian Church. Ang iglesyang kanyang kinabibilangan ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ngunit itinuturo niya na ang nasa 1:30 ay hindi katunayan na si Kristo ay Diyos. Ayon sa kanyang pag-aaral sa wikang Griego, ang salitang iisa na nasa 1:30
ay hindi masculine, kundi neuter, na tumutukoy sa pagkakaisa hindi sa kalagayan, kundi sa layunin. Narito pa ang karagdagang patutuo ukol sa isyong ito ng mga nasa hanay na mga naniniwala na si Kristo ay Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa The Pillar New Testament Commentary, The Gospel According to John, page 394. Ang salita para sa isa ay ang nudam na hen at hindi ang masculine na his. Si Kristo at ang kanyang ama ay hindi iisang persona, gaya ng ibig ipakahulugan ng masculine. Si Jesus at ang kanyang ama ay lubos na iisa sa pagkilos o sa kanilang ginagawa. Ang iisa ay neuter, iisang bagay, hindi isang persona. Hindi ipinahahayag dito ang pagkakatulad, kundi ang mahalagang pagkakaisa. Totoong ipinahayag ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa, pero hindi ibig sabihin na si Kristo at ang Ama ay iisang persona. Bakit? Dahil ang Griegong neuter na hen o iisa ang ginamit ni Apostol Juan sa halip ng masculine na his, kaya ang mahalagang pagkakaisa ang tinutukoy. Hindi ang lubos na pagkakatulad. Maliwanag sa patutuo mismo ng mga naniniwala na si Kristo ay Diyos nang sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa, ay hindi mapagbabatayan na si Kristo ay Diyos.